Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, nais ko nga pala magbigay ng shoutout dito sa katunay na atin na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating channel na si JR Arandia. Ayan, shout out po sa iyo, Sir JR Arandia. Ayan ha, huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba. Pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout sa inyong lahat. Pasensya na po, ngayon lang tayo nakapag-update. Nagbakasyon lang po ang inyong lingkod. And syempre, in-enjoy din natin yung buhay natin kahit na paminsan-minsan lang, no? But anyway, simulan na natin ang balitak. So una, ibabahagi ko muna sa inyo ang mga picture nila Bossing Vic Soto, Tali at Pauline Luna kuha po sa Tokyo, Japan. Talaga namang makikita po sa mga picture na naka-flash sa screen ninyo na nag-enjoy ang family Soto sa Japan. Tatlong celebration kasi ang sinelebrate nila, ang birthday ni Tali, anniversary at birthday ni Poleng. Kaya naman deserve nila ang ganitong lugar. Pero syempre, hindi din masyadong nagtagal sila Bossing sa Japan. Uwi din sila agad at nakita naman natin yan kahapon, araw ng Sabado, na kung saan sumalubong din sa pagdating po ni Ellen at Brad na talaga namang nagpayanig kahapon ng noontime show. Maging ang iba't ibang sulok ng ating bansa niyanig din po. Katunayan yan ay trending po si Ellen, si Maine, si Tash at ang EAT. Record-breaking po ang nangyari. Laman ito ng lahat ng social media platform kahapon at talaga namang pinag-usapan ng mga netizen. Hanga po ang lahat sa husay ng TBJ production at sa pagkakreative ng mga ito. Imagine, from artificial intelligence to real person, real quick. At wag ka, kamukhang kamukha po ni Ellen ang version na pinakita sa atin kahapon. Sa katunayan or sa katauhan po nitong si Maine Mendoza. Kaya laging nagsasucess ang TVJ at ang legit Dower Cards dahil dyan sila mahusay. Ang gumawa ng originality. At mag-isip kung paano nila maihuhook yung mga tao. Sabihin na maihuhook, yung talagang mabibigyan natin sila ng pansin at talagang papanoorin natin sila. Ganyan sila kagaling, no? Yung laging may inaabangan. 'Di ba? Sila nga kaya nilang gumawa. Bakit yung kabila hindi? 'Di ba? Dapat nag-iisip din sila ng mga segments na pwedeng suportahan ng mga tao sa kanila. Ang TBJ nakakaisip ng ganyan. Oh, kita nyo naman, halos ang dami na nilang hindi ginagamit sa dati nilang programa doon sa Itbulaga noon. At binago na nila dito sa EAT. Pero kitang-kita nyo kung paano pa rin yakapin ng mga tao ang lahat ng segments na inilalabas ng EAT. Although may mga, medyo konting problema yung iba na may nagsasabi nga na ganito, yung, itong programa na to medyo hindi ko gusto. Pero, ganun pa rin. Itong programa, itong segment pala, itong segment na to, hindi ko ito. Pero nadadala pa rin, ganun pa rin, nasa level pa rin yung segment na yun. Kung bumababa man siya, is konti lang. Mas marami pa rin nanonood. Oh. At saka binabawian uli ng EAT, yung bagong segment, di ba? Bagong segment na may lalabas nila, magbo-boom na naman yun. Iba sila mag-isip kaya nakikita mo, hindi bumabagsak ang EAT. Ganon din ang ginawa nila noon sa Itbulaga.
Diba? Hindi bumabagsak ang Itbulaga kasi hindi sila nauubusan ng gimmick talaga. Diba? Yun ang importante, yung gimmick na nilalabas mo araw-araw dahil hindi pa pwedeng masawa ang mga tao sa pinapanood nila. Diba mga katunay? Alam naman natin ang gumawa po ng makeup na yan. No? Walang iba kundi po si Paulo Ballesteros. Galing ni Paulo, Mukha no? din po ni Paulo Ballesteros ang mukha ni Brad. Siyang siya. At nang magsalita na nga po si Maine Mendoza at Ellen sa GB5, lalong bumilib ang marami dito kay Maine Mendoza at sa E80 dahil maging ang accent po ni Ellen ay kuhang-kuha din po ng isang Maine Mendoza. Napaka-versatile talaga ng isang Maine Mendoza nila. Iba talaga si Maine Mendoza, nag-iisa lang ito at walang makakagaya. Dahil sa husay nitong galing from Yaya Dub to Ellen to Pamilya Nunal, napakahusay talaga ng isang Maine Mendoza, no? Wala pong makakatalo dito at makakagaya. At alam nyo bang halos umabot ng 40 minutes ang commercial duration ng E80 kahapon? At meron itong 5 gaps. Meaning, maraming commercial ang pumasok sa E80 nang dahil sa pasabog nila kahapon na nagpayanig ng buong bansa. Maging ang iba't ibang sulok ng mundo, damang-dama po nila ang malakas na pasabog ng E80. Tinalo nila sa commercial duration ang Tape Bulaga na meron lang 34 minutes and 45 seconds. Ay, yung sinasabi natin, laging may gimmick. Di ba? Ang importante, kailangan may araw-araw may bago ang gimmick na lumalabas. At ito nga si May, no? Nagiging magaling na talaga habang tumatagal. Ngayon, yung mga nambabash kay Atasha, kay Zombie na ganyan, kayong mga wala naman kayong buhay, ganyan. May mga nagsasabi sa kabilang ganon. Ganyan din po si May nung bago pa lang. May mga nakikriticize kayo ngayon, ano ba yan? Puro ganyan lang, hindi naman nagsasalita, tapos puro dabla ng dagal. Diba, ganun si May. Halos binabanatan siya dati. Hanggang sa sumikat ang Aldab, ganyan. Hanggang ngayon, nakita na natin si Maine na unti-unti na talagang nagkakaroon ng progreso. Talagang nakikipagsabayan na. Siyempre, ang tagal na ni Maine dyan. Ganon din si Atasha at saka si Zombie o kung sino man yung bagong magiging host dyan na babanatan ng mga bashers is kapag tumagal yan, is matututo yan. No? Masasanay ka. Hindi po tanga ang TVJ para maglagay dyan ng alam nilang hindi tatangkilikin ng mga tao at magiging tuod lang dyan. Kita nyo nga si Jimmy Santos, di ba dati nakatayo lang pero talagang nakakatawa, no? Totoo yan, nakatayo lang pero nakakatawa. Kaya alam ng TVJ ang ginagawa nila, kaya wag nyo pangunahan, no? At alam nyo bang si Ellen ng Itbulaga ay trending din sa Facebook? Ipapakita ko po sa inyo ang katibayan. Nang nag-search ako ng Ellen, ang lumabas po Ellen Itbulaga, popular now. Talagang Itbulaga po ang tawag sa E80 na kung saan ay nandoon si Ellen. Walang ibang kinikilala ang mga tao na Itbulaga kundi ang mga legit Dabber Cats. Dito palang malaking sampal na po ito sa umaangkin ng titulo ng TVJ. Hayagan na po ang pagsampal sa kanila ng mga casual netizen ng katotohanan na ang Itbulaga ay walang iba kundi si Tito Vic and Joey lamang. At alam niyo po ba, may kapatid pa po si Ellen Atash, meaning ganito, may makikilala pa tayong bagong artificial intelligence na abangan nating tumapak muli sa E80. Yan ang dapat nating abangan sa mga susunod na araw dahil masusundan po ang mga mangyayari or nangyari po kahapon ng mas matitindi pang pasabog. Dahil alam po ng TVJ Production na nagustuhan ito ng marami kaya mas lalo nilang papayabungin ang mga pasabog na ating matutunghayan sa mga susunod na araw. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo ang noontime ratings ng mga show for November 10, 2023. Araw po yan ng Friday. So, ang Tape Bulaga merong 4.2% at ang E80 naman ay 3.9% at ang It's Showtime naman ay 2.9%. So, pansin po natin dito na 4.2 bumaba bahagya ang E80, which is naging 3.9%. Samantalang ang Tape Bulaga, 4.2%. So, nung Friday, bumaba po ang ratings ng E80 marahil nagka-problema po sa power
dyan sa Kamaynilaan kasi nung Friday po dito sa amin, nag-anunsyo sa aming lugar na mawawalan po ng kuryente. Kaya hindi ko alam kung dito lang... Yun lang talaga, no? Yun lang talaga sila nananalo kapag nagkakaroon ng problema. No? Tignan nga natin kapag hindi nagkaroon ng problema. No? Ang hinihintay kasi natin dyan is yung makasabay na ang TV5 sa GMA7. Alam naman natin yan na malaking istasyon na yan eh. Diba? Pero pagdating ng panahon o ganyan na ang TV5 is makakasabay na sa lahat at walang magkakaroon ng aberya ng mga brownout na yan, no? Tignan natin sa loob ng isang buwan kung sino ang mananalo sa dalawa, kung sino ang mananatiling number 1. Lang ba sa amin nag-brown out or kasama na din ng ibang lugar? Lalo na ang Kamaynilaan na siyang, alam naman natin na dyan po humahatak ng malaking ratings. Pero yung ratings nila, gano'n, no? Mataas. Pero pagdating sa views talaga is mababa. No? Ang gara. Ang E80. So, sino po yung mga nakatira dito sa Kamaynilaan na nag-brown out po ba dyan? Please let me know para alam ko kung bakit naging ganito yung ratings ng E80. Nalamangan sila ng Tape Bulaga. So, I want to hear your voice po sa mga taga Maynila dyan. Ano po nangyari nung Friday sa inyong lugar? Pakishare naman po. Okay? Kasi karaniwan or usually, kaya po tumataas ang Tape Bulaga ay nagkakaproblema po sa power. Para sinabi nila, no? Para sana araw-araw na lang magkaroon ng problema para tayo yung pinapanood. Kuryente sa mga lugar na matataas po talaga ang nakukuhang ratings ng E80. Okay, may problema, kaya lumalamang po ang Tape Bulaga. Ganun lang lagi yun, ano? Kaya lumalamang, nagka-problema itong mga kuryente sa iba't ibang mga lugar. Pero for sure, ang Sabado, ligwak, no? Ligwak ang kalabang mga show ng E80 kasi talaga namang yung pasabog po ng Sabado, talaga namang nagpayanig. Kahit ako po ay nasa lakaran, nakikita ko po yung mga nangyayari. And masaya po ako na ganito po yung kinalabasan kahapon ng E80. Sobrang successful po ng pasabog po nila at talaga namang iba yung impact eh. Ang dami pa pong nagsasabi na dapat masundan ito ng ganito ganyan, di ba? Parang nagustuhan po ng maraming tao yung ganap kahapon. Hindi po nila lubos akalain na si Maine Mendoza, pero yung mukha niya, mukhang baby Alan Kay. No, parang mini Alan Kay, ganun. Binabatang Alan Kay. Diba? Yung ilong ni Ellen talaga nakatatak po doon sa mukha nitong si Maine Mendoza dahil kuhang-kuha po, no? Kuhang-kuha po ni Paulo Ballesteros. Ang galing ni Paulo talaga mag-makeup yung mukha nitong si Ellen na ginawa niya po dyan kay Maine Mendoza. Grabe, sobrang nakakabilib ang mga legit Dabber Cats. Iba po talaga ang tatak ng legit Dabber Cats, no? Diba? Talaga, sinasabi ng Tape kay Paulo na puro kabaklaan, ganito-ganito lang ang nalalaman. Diba? Sorry for that word, no? Ganun lang ang nalalaman. Pero kita nyo naman yung talent ni Paulo, no? Sa mga segments nagagamit niya. Yan yung hindi sinilip ng Tape noon. Na talagang hindi nila kilala yung mga host talaga. Yung sinasabi kong hindi kilala, hindi nila alam kung ano yung mga talent na nakita sa kanila ng TVJ. Kaya sila patuloy talagang hindi binibitawan at inaalagaan. Kaya tumagal silang magkakasama. Gaya ni Paulo, di ba? Halos napapakinabangan ang pagme-makeup ni Paulo sa iba't ibang segment. Kahit siya, di ba? May mga segment siya nilalabas na naka-makeup siya, talagang iba-ibang mga itsura ang nilalabas niya. At eto nga kay Ellen. At marami pang iba. Nagpapayinig talaga. No? Hindi lang sa buong Pilipinas, kundi po sa iba't ibang sulok ng ating mundo na meron pong sumusuporta dito po sa TBJ, sa E80. Yes. Ng TV5. Sobrang nakaka-proud. And salamat sa mga TBJ Defender na siyang talaga namang naghatid sa inyo kahapon, ano? Na mga ganap kahapon dyan sa E80 and nakakatuwa. Dahil kahit wala ako, talaga namang talagang masusugid sila mag-updates. Ayun, natating natin kaya ng video na nagmula kay Durs TV. Ayan mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon, no? May bagong host, no? Ang galing talaga.
Talagang kuhang-kuha talaga ni Paolo, kaya palakpakan natin. Ayan, comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.